Book of Nehemiah, chapter 8. This is the last emphasis sa aton no worship. Na dina-emphasize or I should say, ang aton nga gina-preaching bala na hanungod sa worship. Nga topic dari magatapos sa Nehemiah. Siguro sa mga sunod naman nga tigod basa ko ang topic ang worship. Pero ini ato nga focus. Nehemiah chapter 8. So the title of this message is The Revival of Worship. The Revival of Worship. Before kita magkadto sa mga main points naton, I would like to know the meaning or the definition of revival. So una, the medical definition of revival is restoring the vital signs to normal. Amon na sa ang iyang medical definition nga kung may ara nga tao nga 50 near death gina-revive sa especially sa ospital kung may ara nga lumos gina-revive sa para magbalik ang iyang vital signs nga mangin normal na. Amo na ang revival sa medical definition. Kung doktor ka, kag may ginambal sa imo nga may kina-revive kaya sa pagmatayon nga na kinahanglan sang revival. Amo ng medical definition. So, dire kita sa spiritual definition. The spiritual definition of revival. Ang definition niya medical is restoring the vital signs to normal. But the spiritual definition of revival is recharging the spiritual strength to renewal. Gina-recharge ka. Kung baga lubat ka sa mga spiritual condition, gina-recharge ka para mangin bago ka, liwat, para mag-init ka, liwat sa pagpangalagad sa Ginoo. So, damo sa mga Kristohanon nga kinanglan sang revival. And take note, kita nga mga Kristohanon kinanglan naton sang daily revival. Amen. Kinanglan ng revival kita nga magapanumbalik ang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Let's experience the revival of worship. Nga aton panimbahon bala nagakarandong kita nga ara kita pirmi. Amen. Ang pagpanimbahon ang prioridad kini sa aton nga kabuki. Amo ni ang kulang sa buong sa damo nga mga kasimbahanan sa mga Kristohanon. Let us experience the revival of worship. Ang pamangkot, paano? May tatlo ka steps para ma-experience ang revival sa ginatawag panimbahon. Para magbalik kita sa aton nga strength sa pagsimba. Spiritual strength. Nga makamba ka na sigan ba? Masimba na. Malate na ko. Sunday school na. Hindi nga, wala pa man to Sila pa man lang to. Una, sila to. Hindi na muna revival. Ang revival, nagadali ka. Amen? Aga ka pagabugtaw. Para magpanundong na ikaw magasimba sa mga agdaw. Agay tatlo ka butang o tatlo ka natikang para ma-experience naton ang ginatawag revival na makita sini nga passage. Ang Book of Nehemiah naga-expound ini or naga-explain ini at nagatudlo ini sa mga tumulo nga si Nehemiah nag-reveal sa ginatawag temple naging guba sa Jerusalem. So ginakay liwat kaga ginakay liwat para balik ang panimbahon dito sa Jerusalem. Naguba ang temple, naguba ang wall, ginakay para magpanumbalik ang panimbahon. So paano kung ma-experience ang tinatawag revival sa panimbahon? Una-una din, how? Paano? Number 1, attend. Attend. Amen. Yes. Ang verse number 1, and all the people gathered themselves together as one man. Kita niyo word? Verse number 1, into the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded
o Israel. So nakita natin mga Kristohanon nga sila tanan-tanan willing gusto gid nga mag-attend. Hindi lang ni attend, but to attend eagerly. Mga gani nga attend eagerly. Desire mo gid. Ginalaman mo gid nga kung Domingo makasimba ka gid. O may mga bagay na magsa-vlog sa imo ginabaliwala ko na. Ay eager ka. You have a thirst sa pagsimba sa Ginoo. Umaw ka mo sa pulong sa Ginoo. So sila ginaga-required kay Ezra dalagi. Pabatia kami sang law of Moses. Pariwali sa amon ang ginakambal sa Bible. And Ezra sa verse number 2. The priest wrote the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding upon the first day of the 7th month. Kita niyo na, ang Ginoo nagatudlo sa aton nga may revival kung kita nag-attend. Let's attend eagerly. So, kamusta ang pag-attend mo sa mga adlaw? Eager ka pa ba? Willing ka pa ba mag-attend sa mga panimbahon? Right. Wala sang revival kung hindi kita eager sa pag-attend. Kung wala kita kakuhaw sa pag-attend. Why kung attend pa kanugon? Hindi nga, why kung attend pa sa dason na lang siguro? Kita mo pa man na. Hindi dapat muna ang mabatyagan sa Kristohanon. We should attend our worship service para may revival kita eagerly. Amen. Ngayon sila, isa ka tao. And all the people gather together as one man. Ang nabatsagan sa mga Kristohanon, dapat amuman eh. Nga kung may nag-attend, dapat isa lang ila pangununa mag-attend man as one man. Hindi nga kamo lang ito na-attend na so na kayo ma-attend, why ka nag-unite? Yes. Hindi as one man. Dapat ito isa kita sa pagkuna-una na importante sa aton ang panimbahon para may revival. You know what? Ang tanan-tanan kung isa lang nag-attend, hindi na yung ma-revive. Right. Kung saan o lang din mo gusto, why din na yung revival, sino ka puwi. Hasta magkabata ka sa uli, ang mga nagyapunin mo attitude. Right. Hindi ka eager sa pag-attend. Attend eagerly. Not only that, we need to attend eagerly, but attend earnestly. Kailangan seryoso ka. Hindi lang na nauhaw ka sa pag-attend. Hindi lang gusto mo mag-attend. Desire mo mag-attend. Kailangan seryoso ka sa pag-attend. Amen. Look at verse number 3. And he read therein before the street that he was before the water gate from, anong word? Morning. Anong word? Morning until midday. Before the men and women and those that could understand and the ears, kita nyo, ang tulunggan sa mga tao were attentive. Nagpamatigil unto the book of the law. Yes. From morning until midday. As na magugtong, nagapamati. Sometimes kita nga mga Kristohano, nagapamati lang mga 15 minutos, pagkadason nilutaw na ang panguna-una. Kita ko na mo. That's right. Kita ko kung sino ka nagapamati. Get? Nakita mo? Nakita na ito niya. Ang sa Bible, nimbuksan ni Ezra ang Bible. O ang book of the law, I should say. And Ezra, sa verse number 4, the scribes stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose. At besides, sila ay mga ngalan nga ginambal. Pero ang pinaka-ginapunto today, sila nag-attend earnestly. Seryoso sila. Nagapamati sila sa pulong sa Ginoo. Nagdamo sila gani. Damo nga mga paagi nga ma-distract sila. Kaya damo sila mo. Pero sila, they were attentive sa book of the law. Amo nang sa verse number 3. Kailangan seryoso ta sa pag-attend sa pulong sa atong Ginoo. Sa panimbahon, sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Tayo kung Kristohanon ka, na pag-o ka ng restaurangan, hindi ka seryoso, kasasal o hindi ka na seryoso. Right. Yes. Tanya na? Attend earnestly. Kinalan ba yung seriousness sa pag-attend? Sa panimbahon. Amen? Amen. Amo na maskin na aga pa, arak na, until Right. midday. Is ang mga Kristohanon hindi ma-revive eh. Pang ano lang, pang Sunday service lang. Hindi na sila yung mag-Sunday school yan. Gusto nila yung Sunday service na lang, worship service na lang pala. So wala na revival. Right. Tama? Yes. Kung hindi ka man ma-revive kung wala ka nag-attend. Just for example, pero may ka ginahagad.
Baka, pray na ko ni Samon pala, hindi ka na ma-revive. That's right. Ma-attend sila yan mo. They were gathered themselves together as one man. You see that? Paano ma-revive ang tao nga wala nag-attend? Right. Hindi ka ma-revive, hindi ma-revive ang panimbahon. Kaya kung kita ng mga Kristohanon, wala man itong mag-attend, hindi man na ma-revive. Yes. That's right. That is why, ang atong firme invitation, pwede ka mo attend sa atong panimbahon. Makasunod ka sa panimbahon. Amen? Attend earnestly. Hebrews 10:25. Sa ulo na namin, di ba? Na balik-balik. Pero sa ulo lang, wala sa kabuhi. That's why dapat rin sa pagkabuhi na to. Hebrews 10:25. Ano ba sa Bible dire? Not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi pagisikway ang pagtililipon sa tingog as the manner of some is. Kaya ang iba nagasikway na. But exhorting one another. Kaya, ma-encourage ka kung nag-attend ka. Exhorting one another. Ay, kung hindi ka mag-attend, mag-discourage ka. Amo rin pa una-una mo. Ma-attend ko ako na naman naging isulahan ka. Huwag ka ga-attend mo. Paano mo mabalaan? Paano ka ma-encourage? Amen? Ma-attend mo ako na naman naging igok ka. Huwag ka ga-attend mo kundi hindi ka ma-encourage. Exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. Ang atong adlaw nagalawig ka nagalawig. Mama, kung sila nag-preach kasi Jesus Christ magakarit, mas lapit kita subong as you see the day approaching. Ay ang adlaw malapit na. Ara na. So, ang pinaka-purpose din na sini nga verse naga-encourage ako nga mag-attend. Amen? Amen. Paano ko makaangkon sa revival? Ano akon buhaton? Una nga tikang, simple lang din, attend. Yes. That's right. Wala ka na sa buhaton nga iba, hindi ko maalam sa Bible, attend. Amen. Amen? Dito nakapoy na ko. Doon masakit akong lawas sa kulingin ako ng ulo. Attend lang. Amen. Amen? Doon nagaluyan ako masor sa akong spiritual life na kung ano ko sa problema. Attend. Amen. Ako na dapat buhaton. Wala ko pang offering. Wala din na pamangkot ang offering. Attend. Amen. Bible, hindi man puro offering ang simba. Parte wala ng offering. Yes. Ang pinaka-ano gila simba. Attend ka. Hindi Amen. offering ka kita. Parte wala na yung ang offering. Mababaw na yung rason kung wala offering. Wala plite, be. Mababaw na nga rason nga gaten kay eskwela. Right. Kung plite mo nga rason nga ra amanda. Kung maglakat ka mo sa layo nga nagadto ka man. Tama nga wala ka ga-attend. Amen. Eskwela bilog na adlaw. Ginauntak na gani kay naga-iniglilihat na ilang nga ulo. Ang panimbaon gani alas 9 na nagasugod, di ba? Alas 9 diyan. Kaya magyako ng iba nag-attend. Kasi wala rin Bible nga matabo sa kabuhi sa isang Kristohanon kung hindi sa mag-attend. Amen. Amen. Ako na-revive man ako, na-save ko, kaya nag-attend man ako ng Bible study. Amo wala na akong ginubra. Huwag mo may nabagaan, huwag mo ganito la Bible. Ganit, nag-attend na ako. Eh, pagkatapos, sige, gaan ko Bible eh. Amen. Nag-attend ka mo. Amen. Amen. Ikadua, kasi kontra na eh. Una, attend. Ikadua, apprehend. Ang pa, insintiha kung nga nag-attend ka. Yes. Ay kapudlay, man nga makadupay na kusimpa ko rin ng bata, ako rin simpa, ko ay kuman may nangpan. Amen, yung mga kuton ka ganyan yung palangit, kapag mapatay ko may perno, kaway ka man kabalo, may nangpan ka na pala, tinanglan apprehend. Amen, talawan ta, ang Bible. Ang Bible yung nagambal. Look at verse number 7. Siyempre, nagapanimbako na. Nagsimba na. Amen? Nag-aral na si Joshua, si Bani, tamo sa mga sa mga ngalan, hindi ko mamitlang ang tanan-tanan. Pero mga Levites na kalabanan, cause the people to understand. Look at this. Dipuligan nila ang mga tao sa paghangok, sa pag-apprehend. And the people stood in their place. You see the word?
And they read in the book of the law of God this day. Kung anong ginambal, amo nang ilangan ginabasa and gave sense. Ang nagpa-intindi sila and caused them to understand the reading. And then nakita naton, and Nehemiah, ginambal si Nehemiah, dater siyata, ay si Esdra the priest and, the priest and the scribe, and the Levites, that taught the people. You see that? Ang mga Levites ay nagtudlo sa mga tao. Said unto all the people, this day is holy unto the Lord your God. Mourn not nor weep, for all the people wept when they heard the words of the law. Pag basahon na kung sandalayon, niya sa verse number 12 ne, ang mga tao din, sa verse number 12, look at this. Sa verse number 10, pagyata. Amen namin ng words, God's direct. Then he said unto them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions unto them, till nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be sorry, for the joy of the Lord is your strength. Kita niyo? The joy of the Lord is your strength. You know what? Ang tao, wala man nalipay sa iyang kabuhay, kaya wala man nalipay ang Ginoo. Yes, that's right. Nagapangita sa samplesyor, sa kalibutan. Even ang mga bisyo sa kalibutan, hindi niya para malipay sa, pero deep inside, miserable kabuhay niya, kaya wala niya napalipay ang Ginoo. The joy of the Lord is your strength. So the Levites stilled all the people, saying, hold your peace, for the day is holy, neither be ye grieved. And all the people went their way to eat and to drink, to send portion, and to make great mirth, because they had understood. Kita niyo word? They had understood. Anong yan ang naintindihan? The words that were declared unto them. So una, kita intindihan nila ang pulong sa Diyos, nga sila galing nagpakasala. That is why sila ginsakop sa mga kaaway. Ay imbes nga tuukan nila ang Diyos, ay tuukan nila ang mga Diyos-Diyos. Right. Makita ninyo? Ano ang akon nga intindihon? Apprehend the meaning of the word. Intindihon mo ang meaning sa pulong sa Ginoo. Anong buot silingon sini? Kaya kung magtanaw ka karon ay may priest. Kung baka uno, may priest di man, no? Kita niyo mga words? Ilang priest to pare, di ba? Yes. Nakita sa Bible, may saints. Ay, may saints. Gimang tuod, gid. May saints. Di ang buot silingon sina, ano yung meaning? Kung may priest ka message, ano karon kung may word nga muna? Ano ilang bra? Amen? Gaanta ka mo sa isa ka example. 1 Corinthians chapter 1. Look at this. 1 Corinthians chapter 1. Are you there in the Bible? Amen. Apa sa pulong din na sa Ginoo, si Pablo na sulat ni dito sa mga taga-Korinto. Tagambal niya po sa Pablo sa mga taga-Korinto ni sa verse number 2 sa 1 Corinthians chapter 1, unto the church of God which is in Corinth. Sino ni sila? To them that are sanctified in Christ. Sila nga gimpain kay Kristo. Sino yung sulatan? Church of Corinth, sanctified in Christ. Ano tawag sila? Called to be saints. Yung tawag sila saints. With all in every place call upon the name of Jesus Christ. Sa mga saints na katawag sa ngalan ni Kristo, our Lord, both theirs and ours. Kita niyo word? Sa mga Kristohanon sa Corinth, yung tawag nga saints. Insulatan. Amen? Amen. Ang mga Kristohanon nga gitawag saints, sanctified, ginpain kay Kristo. Kung ina nga mga Kristohanon gintawag saints, kag hindi na sila na Kristohanon nga tao, agrelix na sila, hindi mo na masulatan. Hindi mo na sila makahambal, makatestify. Kaya relax sila mo. So kung ikaw hindi ka intindi sa meaning sa Bible, magbakang saints sa mga amonin saints, so ginsulatan, wala din pangatian, wala din panganiwan, ginsulatan ang saints. Amen? The meaning of the word. I am blessed yung mga intindi ko sa pulong sa Diyos. Amen. And even ang bata sa church, makasaulo sa Genesis, Exodus, amen, pakadto sa
Revelation. Tamo sa mga reviews, o hindi ka sa ulo ng New Testament. Right. Pero paano mo intindihan? Apprehend the meaning of the word. That's why kung ari ka sa simbahan, kinangan intindihan mo. Nga mga putang gali, ay, hindi ni gali para sa akon, gali. Para ni gali sa ibang nga tao. Amen? Ay, hindi na kami gali magsugpa, gali. Sang baboy, sang baka. Para magsimba. Yung baboy, gali sugba niya kung may aniversary, kung may ano. Isang una kasugba sila mo. Kaya wala ka na ginahimo. Nga wala ka ginahimo. Okay, hindi na pang practice. Amen. Kaya hindi ka na nga ara sa Bible. Practice on ta. That's why hindi ta ang meaning kung magsimba kita. Ay, Kristohanon ko gali. Dapat gali nagaupod kung magministre. Nagapandaog ko kalag. Ay, Kristohanon ko kaya amo na para sa akon. Amen. Amo na dapat insindihan ta ang meaning. Amen. Ay, naga-invite ko gali. Friendly ko gali sa mga visitor namon. Amen? Kaya amo ng batasan diri sang Kristohanon. Wala ko rin nagapang-iban-iban. Wala ko rin nagapatayaw-tayaw sa religion. Kaya amo naging batasan sa Kristohanon. Kaya intindihan mo ang meaning. Amen? Ay, kinanglan gini maghatag. Kung gula sa akong galing nga offering. Galing. Kaya nagkakatto. Nag-isay ni Kukon sa Ginoo. Nagmakatahimaya na sa Ginoo. Amen? Amen. Ay, kung may pulo ka piso. Kung gula nag-prepara. Kung gula sa piso. Galing para idagdag ko sa offering. Kaya ginatag ko sa akong sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. Kung nabudlayan, kung pulo pa lang kapiso to, ay may isa gatos, gali, kaya na prepara kong pulo, gali, para na, pag usang Ginoo, kaya mga ginagawa ng tithes, gali. Amen. Amen. Di paano ka makalabot sa 1 milyon kung sa sin pa lang, pilyor ka na? Right. Paano ka makalabot sa linibo kung sa gatos-gatos pa lang, pilyor ka, hindi ka nakabalo, magbalik mo. Ay nga, hindi ka hindi sa meaning. That's why yung ari ka sa simbahan, para hindi ka ma-open, you need to understand the meaning. At kung hindi mo siya hindi pamangkot, kami mga Levites, man sa unang tayo pamangkot, ged. Sila sa mga Levites, nga amo ano ni mo silingon sini. Yun ang paintindi ka niya, amo na may discipleship, may Bible study, para maintindihan sa tao. Amen? Para may revival para kung magkadto sa simbahan, hindi yung pinsaya arang man, opering naman sa pastor. Hindi mapuri sa kulturon, kaya si pastor, yung sa opering lang, opering na kung yung ginano. Hindi ka igo. Totoo ng istorya. Pero nagpasalamat talaga ko sa Ginoo, nga nagatinguwa mo ng membro sa simbahan, nga maghatag sa kulaton sa Diyos. Pero dapat na yatos ting puso, nga insindihan ta ang meaning sa ginatudlo, dire. Amen. The meaning of the word. Understand or apprehend the meaning of the word. Sa verse number 13, Nehemiah chapter 8. Okay pa ka mo? Amen. Nehemiah chapter 8 sa verse number 13. Ano ba sa Bible sa verse number 13? Tanawan niyo balaw. And on the second day, were gathered together, and the chief of the fathers of all the people, and the priests, and the Levites. Siyempre yung praise ni Levites ni. Nagkadlaw ko ganun, sa bago ko lang nabaran na yung praise. Kita mo mga Pilipino, nga praise, ano ko Levites na sa Bible. So Levites ang praise. And unto the Ezra the scribe. So anong scribe? Nagasulat. Ano ginasulat? Pulong sa Ginoo. Even to understand the words of the law. And they found. Kita niya? They found. Nasakuan nila, written in the law, which the Lord had commanded by Moses, that, ano word? The children of Israel should dwell in the booths in the feast of the 7th month. So, ari naman, may word naman, feast. So, feast in Jerusalem na. Kung kita, hindi kayo hindi sa meaning na feast. Anong meaning sa feast? Pista, mamista, o bala. So, hindi ka kayo hindi ka na hindi kung mo itong mga word na feast na. Kaya kung magamba kayo feast ako, yung feast book, ako nga, ano mo? Ito yung hindi feast mo. Okay, joke to. Okay, so data. Apprehend not only the meaning of the word, but apprehend the message of the word unto the children of Israel. Para grising na to. Amen. Like isa hindi ka ma-revive kay para lang sa mga salawayo ng message. Wala ka ba para itong grising no? Amen. Ang misa pulong sa Diyos para sa atong tanan. Hindi na para sa mga pala-absent. Wala nag-grow, wala revival. Pero nagasuwining naman ko, okay naman ko siguro ay nag-share naman ko. Wala ka nagkakangok mo para matuglesin mo, para ma-strengthen ka, para kung magsuwining ka, ma-revive ka, mapadayon ka, pagit mapadamo ka, pagit. Amen. Pilay mo na suwining. 20 ka bilog, kaya pila nagkagtok, wala. Ay, karugon! Kaya dapat nga, tumangan mo eh. Amen. Ganito
dugang ako nga ubrakon sa primalay sa eskwelahan now. Kaya mo na mga rason na yan. Right. Hindi ka na ma-revive kung puro ka rason. Yes. Amen? Amen. May paagi, gid. Ay, nalipay mo ko ganing may upod ka ganing sa simbahan. Nagating wagid. Mag-upod sa akon sa ministry. Amen? Amen. Kilala niyo man saan kung sinong pag-upod, mag-upod sa ministry. Nalipay gid ang Ginoo sina. Kaya nga mo na, ang mensahe sa pulong sa Ginoo para sa tanan. Hindi Amen. mo para sa mga estudyante, baka mo hindi na para sa kay bisay ko. May bata ko, bigo hindi na para sa akon kay bisay ko. Hindi, para sa tanan. Tapos ang Bible and the children of Israel, nasa buwan nila sa pulong sa Diyos, nga ang mensahe gali para sa ina. Amen. Dapat amo na ang pag-insindi na kon Kristohanon. Psalms 119, 130. Psalms 119, 130. Ano ba sa pulong sa Ginoo, Dre? Psalms 119, 130. Ano ba sa pulong sa Ginoo, Dre, sa 130? Oh. Have you have your Bibles? The entrance of thy words. Nakita niyo yung word? The entrance. 119. Ano ka mo? The entrance of thy word giveth light. Ang pagsulod sa mga pulong sa Ginoo nag-aatag sa kasanag. It giveth understanding unto the simple. Nagapahangop sa mga simple. Hindi ka man maalam sa pulong sa Diyos, pero kung ginatugutan mo ang pulong sa Diyos, naghahatag na sa ginatawag understanding. Hanggang mga butang nga hindi klaro sa imo, nagaklaro na. Amen? Kung ginatugutan mo nga ang mag-enter ang pulong sa Ginoo sa imo, naging pusuon, sa imo panguna-una, sa imo nga drunggan. Amen? Amo ng pulong sa Diyos, naghahatag, kasanag. Amen? Amo na kung mga hindi pa maintindihan sa pulong sa Ginoo, wala sang manain na mangkot. Yes. Sa pag-o pa lang kung nagapamangkot, makopermi mo. Ako yung curiosity ko nila nagapamangkot. Ito yan. Amen? Proverbs 3:13. Proverbs 3:13. Ano ba sa pulong sa Ginoo? Proverbs 3:13. Happy is the man. You see that? That findeth wisdom. And the man that getteth understanding. Diba ko? Happy is the man that findeth wisdom. And the man that getteth understanding. Mangin malipayon ka nga tao kung naintindihan mo ang pulong sa Ginoo. Amen? Hindi ka offended. That's why, kinanglan sa ginatawag nga apprehension. You need to apprehend sa meaning sa word. You need to apprehend sa message sa word. Para ang mabatian mo sa simbahan, hindi maka-offend sa imo. Right. Kaya nabalaan mo. Amen? Una-una to, paano ko ma-revive? Atin. Amen. Paano ko ma-revive? Kasi hindi ka maalam, ang pulong sa Ginoo mga kansi mo kaalam, the entrance of thy word giveth light, apprehend ang palang kanta mo sa mga Levites na nagapahangop sa ilang. Damo ko naman kutonde. Amen? Hindi ka magkakuya nga pamangkot. Right. Ano to man? Diba? Kung chismis ka na eh, pang bihira. Damo ko kasi no, tuman, si bata ko nila, may galatang lalaki, oh. Siyempre, yung lalaki, kag babae, ang tao sa kalibutan. Amo na yung upod ko, yung tayo mga magstorya sa ayang. Nakasaltaan niya mga manilisong. Kaya hindi sila kayo sinite mo. So, you see that? Apprehend. Ikatatlo. Okay pa ka mga? Kapuson ko na kayo, may mga taga-niway pa dano. Amen. Ikatatlo, not only that we should attend para ma-revive ang aton nga pagsimba, we should apprehend, intindihon naton ang ikatatlo kaglas, wala sa imbahan, kundi ang imo na batian, you need to apply. Amen. I-applikar mo ang imo na batian. Kanugon sa imo na ibalaan sa pulong sa Ginoo kung wala mo gina-applikar. Amen. Amen? Maskin ano ka great preacher ka nang mag-preach mo kung di mo mag-apply, kanugon. Yes.
Hindi ka nugon sa ilang nga side ka nugon sa imo. Nga side. Apply the biblical command happily. Look at verse number 16 and 17. Ano nga nila? So that the people, sana batian nila, naintindihan nila, amo nila yung nga tichoto. So that the people went forth and brought them and made themselves booths. Anong booths? Mga payag-payag. Every upon one the roof of his house, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the street of the water gate, in the street of the gate of Ephraim. So ano ang ilang nga nagubra sila sang sininga ang mga pagpayag sa mga booths. Kaya pa sa verse number 14, nakita nila nga nasulat sa Bible ang command ni Moses that the children of Israel should dwell in the booths in the feast of the 7th month. Nakita nila, ginaplikar nila sa ilang kabuki. So take note ang meaning sini para ni sa ginaubrasang Israel. Kita niyo? Yes. Ang prinsipyo ang ginakuha na ton kung ano ni ang ilang ginubra. Saan nakita nila nga amo ginagaling ginubra sa mga Israel. Kin sunod nila, kin-aplikar nila. Kung ikaw na Kristohanon, makita mo amo na ginagawa sa Kristiyano, sundon mo. Amen. Amen. Ay, ang Kristiyano, galing mo magsimba, galing nakamuli sa pare. Sundon mo. Amen. Ang mga lalaki, galing kinanglan, galing disimtem, sundon mo. Kaya mo na nakita sa mo sa pulong sa Ginoo mo. Kaya pag sunod, para niya, sa verse number 17, no? And all, anong word? All, tagang tanan. And all the congregation of them that were come again out of captivity made booths and sat under the booths, and since the days of Joshua, the son of Nun, si Joshua, unto the day had not the children of Israel done so, and there was very great gladness. You see that? There was very great gladness. You know what? Sa pagsuksok ko sa una-una, sa pulo, hindi ako na-una, di pa lipay ko, nakasuksok ko mo, okay pa lang sapatos, pulo pa lang ako, maramang suksokon. Nasa nakasuksok ko ng slacks, sabi ko ito, hindi ko ang ayan. Di pa lipay ko nga, nakasuksok na ka mo. Yung nag-black shows na diyon, sabi na kumplito, nagit. Amen. Tag malipayon ko, why ko na huya? Nga maglakat, nadala ko kong Bible. Balaan nyo ko ng Bible, o isang una, kinit-kinit. Nakalungsled ko, nakaniktay ko, init-init na galakat sa initan. Amen? Amen. Mag-o-opera ko na. Pag nalipay ko nga, i-apply na sa mga kabuhi. Ay nga ama na, kung ina-applikar mong pulong sa Diyos sa mga buhay, nalipay ka. Amen? Sa una nga nagatag ko sa nako ni Kapulo, sa akong type na ipay-lipay. Kung nakatag ko mo sa una, wala ko lang gatagdaan. Sa naintindihan ko, kung ina-applikar ko, ipay-lipay ko. Ng Kristohanon. Wala ko naman ito kanong konto. Why ko yung nagambala, ipay-lipay ko nga nasunod kung Ginoo sa ako nga kabuhi. Amen? Sa una nga may nagbaton, why pa na mga verse, kung gusto ko matunon si Jesus Christ, sino nga hindi kayo mag-hindi. Pagbaton, yan ipay-lipay ko. Yung pagbalo ko yun, may nagsuminin ko, nagupod ko to, nagbaton sa Ginoo, nagpray man sa, nagbaton sa Ginoo. Muna ka na ako nabalaan, pero lipay-lipay ko. Kaya ang biblical command, dapat gina-apply natin sa malipayon. Amen? That's why kung magsimba tayong command sa Bible, we should be happy nga rin kita sa sininga lugar. Dapat amo na. Amen? Amen. Yung subong-subong, iba mo simpata, panagabog ako, isong mo bro, may katuan. Kasi wala katuan yan, kasi sagwaan na sa makato, may katuan na sa, yung kalayo yan, katuan. Why kalipay? Amo na wala sa ginatawag na revival. Amen? At po nga na sa simbahan namin, di ka nalipay ta. Agang nalipay, amen! Amen. Ako na yan nalipay, dapat kay revival mo. And then apply the biblical command, hindi lang napili. Amo ning kulang sa atong Kristohanon. Tingala ta bugatan ta. Amo ni Nehemiah chapter 8. Last na ni. Before I'm done. Also, ano ba sa word of God? Day by day. Amen. Tama ka oras ko. Also, day by day, from the first day unto the last day. Look at the word. From the first day unto the last day. He read in the book of the law of God, and they keep. Anong keep na word? Ginaplikar, ginobserve
the feast 7 days, and the 8th day was solemn assembly according unto the manner. So ano ni bot silingon sila eh? Paano ko ma-revive sa akong worship? Apply the biblical command not only happily, but day by day. Amen. Daily. Yes. Amen. That is why dapat malipad ko ng Kristuhanon kaya adlaw mo gina-apply. Hindi ka na nagapalda ang Domingo. Dapat kung Lunes pakadto sa Biyernes amoy na. Ngayon pag may daily. Amen. Kita nga mga Kristuhanon, di ba, walang t-shirt, kabalo ko na. Pero kabalo ta mag-plastar kung di tayo lugar. Yes. Amen. Amen. Kung mag-ministry, why hindi naga-t-shirt day? Dapat naga-pulo. Kasi naga-talikte ang init, kaya mo ng plastar. Pero kung nagatulog, kung nagapulo, ito tama ka balaan eh. Diba? Amen. That's tapos mo pulo. Ginaplikar mo, ano adlaw, amen? Nagapray ka sa masami, amen? Nagabasa ka to adlaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Nagapatisa akong nila kung baan ko, nagapagtaw kong gabi, mo nagapray, magwaton ko Lord man. Hindi ko agad, din may spirit, kaya nagabasa akong nagwaton ko. Pero bala ako na buhaton. Amen. Hindi Holy Spirit ang tawag. Okay, i-apply na doon ang pulong sa Ginoo daily, day by day, from the first day unto the last day. Yes. Amen. Kung trimar, malipay ka ng Ginoo, sino kung i-applikar mo with name? Amen. Yes. Pating tao nga malapit sa tingin pusuon nga malipay na. Ang i-applikar mo ang lapis sa kanan ng Ginoo. Amen. Amen. Dapat daily. Amen! Amen. Sa amon na yung kulang, sa aton hindi pa na-revive sa akong spiritual life. Ay kinapili, talang adlaw, ng ministry, yan ay amon lang i-applikar. Pasuloy na, ikaw kayo nas patrona, pero iba ng adlaw, pwede man ang tani. Umuunta, di ba? Kapalo mo ta kung pwede, kung hindi pwede mo. Amen? Hindi man lang puro adlaw sa winning. Hindi man lang puro ministry, may adlaw mo sa pagtanga. May adlaw mo sa pagkaon. May adlaw mo sa paglagaw. May adlaw mo sa kaisabas. Nadama pa ito sa Iloilo. Tamo nga ng adlaw, di ba? Ginaplastar ka, pero gina-applikar ka ang Word of God according sa specific nga mga tilion. Amen? Ang mga day by day mo. Why mo na sila na simbalot? Doon natulog mo na sila? Nagubra sila yung paribala, hindi ko namin saraan sila. Amen? Okay ba ka mo? Amen. So, this is the last. As I close, I hope may na-learn kita. Luke chapter 11. May tuwa pa ako verses. Then I will close. Verse number 28. Isa ka kalimutan ko nga kung yung mga verses ngayon. Bakit excited ka mo? Revive mo! Amen? Luke chapter 11, verse number 28. Ang ako nun sa Ginoolan. Lord, kung magwali ko, mawali ko. Amen. Luke chapter 11, verse number 28. Namati, Kristuano, limutang si mo tagipusoon. But he said, ye rather blessed are they that hear the word. Anong yung sugpon sa Ginoo, te? Nagapamati ka, ang madya, blessed are they that hear the word. Ang gisunod niya ginambang, and keep it. Blessed ka kayo nakabati ka. Pero mas kumplito ang iyong mga blessedness kung gina-apply mo ang nabatikan ka. Amen. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse number 9. Philippians 4:9. Awate. Those things, ang mga butang, which you have both learned and received, 4:9, and heard, and seen in me, 2. Saan yung word nito? Ay mo na batian, ay mo na tunan, ay mo na baton, ay mo na kitaan, himua. And the peace shall be, and the God of peace shall be with you. Mugdan ka sa Diyos. Amen. Yes. Nakita niyo na? Kung gina-applikar mo ang mga pulong na nabati, ano nga yung peace of God ka? Hinawata mo sa tao nga double-minded, sila mga desisyon, kaya ano nga gina-applikar ang ginobra mo? Right. Why mo gina-applikar mo nabati? Ano kung i-applikar mo, may peace of mind ka. Yes. Hindi ka mag-struggle even sa future mo.
Kaya ginaplikaro mo. Amen. Hindi lang na ikaw ang makabenepisyo, pati ang tao nga sa palibot mo, mangin blessing ka mo ng buto silingod, mangin channel of blessing ka sa palibot mo. Maybe hindi nila maangkintindihan nga ginabra mo na, pero ikaw kabalo kay nga man gina-apply mo kay nakulong sa Ginoo. You apply it happily, you apply it daily. Rejoicing in the word, as I close, gives revival of worship. Ang pagkalipay sa pulong sang Diyos nagadala, nagahatag sang revival sa panimbahon. Wala na sang iban nga dapat kalipayan naton ang tulong sang Diyos. Nagapamuyo kita. Balan nga Diyos ulit mga may sa ngalan ni Kristo Jesus. Amin nagapalapit Ginoo sa tuno sing ugay nga nagapaubos sa amon kaugalingon nga nakilala sa amon nga kabuhi Ginoo. Na kung wala nimo tulong, ay kung wala ang pagtilipon, wala ang pangamuyo, wala ang Holy Spirit, wala ang encouragement, wala agad Ginoo sa revival nga matabo sa amon kabuhi. Ngani subong aga Ginoo akong ginapangamuyo nga kabay mag-abot sa amon ng revival, especially sa amon nga panimbahon. Nga panimbahon namon Ginoo may kainit, nga willing kami Ginoo mag-sacrifice sa mga butang para malipay ka every time na gina-worship ka namon. Ay ako pangamuyo Ginoo ako may-ari man diri sa amon nga hindi ka nakasigurado sa inya kaluwasan kabay. Subong nga aga Ginoo manambang siya ako galingon. Lord, ako isa ka makasasala. Pag ginahinulsulan ko ako nga sala si Kristo Jesus ang akon nga paglaog paagi sa ilang nga pagtuko Ginoo. Sa gibuhat ni Kristo na siya napatay ginlubong ang napanhaw para luwason ang kalag sa tao nga nagtuo siya may paglaog sa kabuhi nga walay katapusan sa langit. Salamat gid. Dalayawon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, before kita mag